Kalawang Hari, Kapitulo 11. Sumangguni si Ezekias kay Isaias. Nang marinig ni Ezekias ang ipinapasabi ni Haring Sennacherib ng Assyria, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit sako at pumasok sa templo. Pinagsuot din niya ng damit sako si Eliakim na tagapamahala sa palasyo, ang kalihim niyang si Sebna at ang matatandang pari, at pinapunta kay Propeta Isaias na anak ni Amos. Ipinasabi niya, ngayon ay araw ng kahirapan, kaparusahan at kahihiyan para tayong mga batang dapat ng isilang, ngunit hindi mailabas sapagkat ang ina nito'y wala ng lakas. Narinig sana ng Diyos mong si Yahweh ang lahat ng sinabi ng opisyal na sinugo ni Haring Sennacherib ng Assyria upang laitin ng Diyos na buhay. Parusahan nawa ni Yahweh ang iyong Diyos ang mga lumait sa Kanya, kaya ipanalangin mo ang mga nalalabi pa sa bayan ng Diyos. Pagdating ng mga inutusan ng hari, sinabi ni Isaias sa mga ito, sabihin ninyo sa inyong hari na ipinapasabi ni Yahweh na huwag siyang matakot sa mga panlalait ng hari ng Assyria. Magpapadala si Yahweh ng masamang balita sa hari ng Assyria at ito'y babalik sa kanyang lupain at doon na siya ipapapatay ni Yahweh. Muling nagbanta ang hari ng Assyria. Umuwi ng opisyal ng Assyria nang mabalitaan niya na umalis na sa Lakis ang hari ng Assyria. Nang siya'y makabalik, nadatnan niya na sinasalakay nito ang Libna. Dumating noon ang balita sa hari ng Assyria na sila lulusubin ni Haring Tirhaka ng Ethiopia, kaya nagsugo siya uli kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, huwag mo nang dayain ang iyong sarili na sa pamamagitan ng pananalig mo sa iyong Diyos ay maliligtas ang Jerusalem sa kamay ng hari ng Assyria. Alam mo naman kung paano natalo ng mga noonang hari ng Assyria ng ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Naliligtas ba ng kanilang mga Diyos? Nailigtas ba ng kanilang mga Diyos ang Gozan, ang Haran, ang Rezeph at ang mga taga-Eden sa Telasar na tinalo na aking mga ninuno? Nasaan ang mga hari ng Hamat, Arpad, Serapbaim, Hena at Iva? Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at lupa. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh. Narinig ninyo ang pangalipusta ni Sennacherib sa inyo, Diyos na buhay. Alam po namin, Yahweh, na marami ng bansang binasak ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong inanyuan ng mga tao. Kaya ngayon, Yahweh, iligtas po ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang kaisa-isang Diyos. Ang mensahe ni Isaias para kay Haring Ezekias. Nagpadala ng sugo si Isaias kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, ipinapasabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo tungkol sa hari ng Assyria. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol kay Sennacherib. Pinagtatawanan ka, Sennacherib, ng anak ng Zion. Kinukutya ka at nililibak. Inaalipusta ka ng lungsod ng Jerusalem. Sino ba ang iyong nilalait at pinagtatawanan at hinahamak ng iyong pagsigaw?
Hindi mo na ako iginalang ang banal na Diyos ng Israel. Ang paghamak mo kay Yahweh ay pinahayag ng iyong mga sugo. Ang ipinagmamalaki mo ay maraming karwahe na kayang akyatin ang matataas na bundok ng Lebanon. Pinagpuputol mo ang malalaking cedar at ang mga piling sipres doon. Napasok mo rin ang liblib na lugar, makapal na gubat ay iyong kinalugad. Humukay ka ng maraming balon, tubig ng daluyan ng inyong iniinom. Ang lahat ng batis sa bansang Ehipto ay pawang natuyo ng matapakan mo. Tila hindi mo pa nababalitaan ang aking balak noon pa mang araw. Ang lahat ng iyon ngayon nagaganap. Matitibay na lungsod na napapaligiran ng pader. Napabagsak mo lahat at ngayon bunton ng pagkawasak. Ang mga nakatira sa mga nasabing bayan, pawang napahiya at ang lakas ay naparam. Ang kanilang katulad at kabagay ay halamang lanta na sumusupling pa lamang. Natuyong damo sa ibabaw ng bubong. Lahat ng ginagawa mo ay aking nalalaman, ang pinagmulan mo at patutunguhan. Hindi na rin lingid ang iyong isipan. Alam kong sa akin ika'y nasusuklam dahil sa matinding poot mo sa akin at kahambugan mong sa akin dilihim. Ang ilong mo'y iya'y aking tatalian at ang iyong bibig aking bubusalan. Ibabalik kita sa iyong pinagmulan. Sinabi ni Isaias, Haring Ezekias, ito ay magiging isang palatandaan para sa iyo. Sa taong ito, ang kakainin mo'y bunga ng mga supling ng pinag-anihan. At sa susunod na taon ay ang mga bunga rin noon. Ngunit sa 3 taon, maghasik kayo at mag-ani, magtanim ng ubas at kainin ang mga bunga niyon. At ang mga natirang buhay sa sambayanan ni Judah ay muling dadami. Mag-uugat at mamumunga ng sagana. May makaliligtas sa Jerusalem, may matitirang buhay sa Zion, sapagkat ito ang gustong mangyari ni Yahweh. Ito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito ni makakatudla kahit isang palaso. Hindi niya ito malulusob ni mapapaligiran. Kung paano siyang dumating, ganun din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito. Ipagtatanggol ko at ililigtas ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at alang-alang sa aking pangako kay David na aking lingkod. Nang gabing iyon, pinasok ng anghel ni Yahweh ang kampo ng mga taga-Assyria at 185,000 kawal ang pinatay nito. Kinabukasan ng bumangon ng mga hindi napatay, nakita nilang naghambalang ang mga bangkay. Kaya nagmamadaling umuwi sa Nineveh si Haring Sennacherib. Minsan, nang si Sennacherib ay nanalangin sa templo ng Diyos niyang si Nisroch, pinatay siya sa pamamagitan ng tabak ng 2 niyang anak na sina Adramelech at Sarezer. Pagkatapos, nagtago ang mga ito sa lupain ng Ararat at si Esarhaddon ang humalili sa kanyang amang si Haring Sennacherib.